Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Isang kumpul ng ulap or cloud clusters po ang namataan sa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung tinatawag natin na frontal system o ito yung linya kung saan nagtatagpo ang may kalamigang hangin mula po sa hilaga at mainit na hangin galing po sa timog. So pag nagtagpo po itong dalawang hangin na ito, posible ang mga kaulapan at mga pag-ulan. Inaasahan na itong frontal system ay bababa pa tomorrow sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon. So sa ngayon po, ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, apektado po ng frontal system ng mga pag-ulan at mga thunderstorms itong Cagayan, Batanes, Apayao, and Ilocos Norte, habang by tomorrow malaking bahagi ng northern Luzon and central Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan. Samantala, base po sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na namang weather disturbance na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy din nating minomonitor itong frontal system dahil posibleng may mabuo dito na low pressure area sa mga susunod na araw. At sa mga nagtatanong naman po kung bakit sobrang init lately sa ating bansa, umiral po kasi nitong nagdaang weekend yung easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean at eventually po huwag mag-alala dahil magbabalik muli ang southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas simula po sa Wednesday hanggang sa Friday. So makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan pero mag-ingat din po dahil posible na maging malakas ang mga pag-ulan na ito. By tomorrow po, asahan pa rin ang epekto ng frontal system sa malaking bahagi na ng Northern Luzon, lalo na sa may Cagayan Valley, gayon din sa mga probinsya po ng Apayao, Kalinga, Ilocos Norte at hilagang bahagi po ng Aurora. Kaya't asahan po ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga pagkidlat-pagkulog. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa rest of Cordillera Region, rest of Ilocos Region, rest of Central Luzon, gayon din sa Metro Manila at malaking bahagi ng Southern Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang minsan maulap na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, makulimlim ng malaking bahagi po ng Central and Southern Luzon at makakaranas din ng matataas sa tsansa ng ulan itong bahagi po ng Occidental Mindoro, Zambales, Bataan at natitirang bahagi nga ng Cordillera and Ilocos Region. Habang sa Metro Manila, meron tayong mga isolated rain showers o yung mga saglit na mga pag-ulan or pagkidlat-pagkulog, gayon din sa may Calabarzon and Bicol Region. Pero bago magkaroon ng paulan, for Metro Manila by tomorrow, magiging mainit pa rin po at mataas ang temperatura mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman ay mula 18 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, umaga pa lamang, mataas ang tsansa ng ulan sa may southern portion, habang partly cloudy to cloudy skies naman sa may northern and central portions sa umaga hanggang sa tanghali na sinasamahan ng mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa Kabisayaan naman, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan sa malaking bahagi nito at kung may mga pag-ulan man, mataas ang tsansa dito po sa may western sections kabilang ng Negros Occidental, Iloilo and Antique. Umaga pa lamang mga isolated rain showers, bahagyang epekto na po ng southwest monsoon. Temperature natin sa Metro Cebu, 28 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, asahan din ang epekto ng unti-unting lumalakas po na southwest monsoon simula po bukas dito sa may Zamboanga Peninsula at malaking bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa may Sulu, Tawi-Tawi and Basilan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms pagsapit ng umaga. And then for the rest of Mindanao sa umaga, partly cloudy to cloudy skies. Then may chance rin po ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat-pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may areas po ng Northern Mindanao and Soc-Sabzen. Sa Davao naman po, ang temperatura ay mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. At meron pa rin pong mga lugar na kung saan makakaranas pa rin po ng delikadong levels of heat index or nasa 42 degrees Celsius or higher yung mararamdamang init ng katawan by tomorrow. Ilan sa mga lugar na yan ay ang mga probinsya po ng Eastern Samar, Northern Samar, Capiz, at yung mga syudad po dito sa Mindanao, kabilang ng Zamboanga City, Davao City, Butuan, Cotabato, and General Santos City. Kaya make sure po na uminom pa rin ng tubig at magdala ng pananggalang sa init. Para naman sa mga naglalayag nating kababayan, wala po tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga alon. Pero dito sa may Northern Luzon, lalo na sa may Batanes and Babuyan Islands, posibleng hanggang 2.5 metro ang taas ng mga alon. So delikado pa rin ito sa small sea vessels, lalo na kung meron doong mga thunderstorms o yung mga pag-uulan. At simula nga po sa Wednesday hanggang sa Friday, magbabalik muli yung southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Pagsapit ng Miyerkules, malaking bahagi na ng western side ng Visayas,
Mimaropa, dito rin po sa may bahagi po ng Zambales, Bataan na magkakaroon ng mga pag-ulan at patuloy pa rin ang pag-ulan dun sa may Northern Luzon, sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora and Quezon, epekto naman po ng bumababa na frontal system. So asahan po yung mga pag-uulan at mga pagkidlat pagkulog sa umaga pa lamang. Then pagsapit ng Thursday, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan, lalo na sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, and Metro Manila. Asahan yung makulimlim na panahon at sasamahan din ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So ugaliin po na magdala ng payong at laging magantabay po sa mga advisories o even heavy rainfall warnings po na pag-asa. Then pagsapit ng Friday, makakaranas ng bahagyang pagputi ng panahon sa umaga, subalit mataas muli ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi in many areas of Central and Southern Luzon, habang may mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, apektado din po ng habagat. From Wednesday to Friday, ang malaking bahagi ng Western Visayas. So itong mga areas po sa may Panay Island, Blas Negros Occidental, asahan ng makulimlim na panahon. Pinakamataas sa tsansa ng ulan pagsapit po ng Thursday, June 6. So magdala po ng payong kung lalabas ng bahay at magantabay sa ating mga warnings and advisories. Habang ilang bahagi pa po ng Visayas, mataas din ang tsansa ng mga makulimlim na panahon sa umaga hanggang sa gabi. Pagsapit po ng Wednesday and sa Friday, meron din tsansa ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, makakaranas ng mga pag-ulan from Wednesday hanggang sa Thursday ang Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Bahagyang epekto na rin po ng southwest monsoon or habagat, so mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, pagsapit po ng Wednesday hanggang Friday, may kainitan pa rin lalo na sa may areas po ng Davao City at makakaranas lamang ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa hapon hanggang gabi. Sunset po natin ay 6:23 p.m. at ang sunrise bukas 5:26 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.